Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rodelyn Vistar, ngunit mas kilala po ako sa aking palayaw na Lynn o Star. Ako po ay 12 taong gulang at kasalukuyang 2 taon na mag-aaral sa kursong turismo. Ako po ay kasalukuyang naninirahan sa Novaliches, Quezon City, ngunit ako po ay ipinanganak at lumaki sa lalawigan ng Bacolod. Dati po, mahilig akong sumali sa mga beauty pageant, mapa-eskwelahan man o sa iba't ibang barangay. Para po akong kalendaryo kasi halos buwan-buwan nasa entablado. Minsan ako ang reyna, minsan ako ang muse, at minsan ako na rin kalaban ng kampyon. Bukod sa pagrampa, mahilig din po akong magmotor. Ang problema lang po, madalas ako napapagalitan kasi ginagamit ko ito nang hindi nagpapaalam. Ewan ko ba? Pero parang yung motor namin, pakiramdam ko siya yung tunay kong kapares kasi lagi ko siyang kasama kahit bawal. Pero ngayong araw po, hindi lang po ako narito para magkwento ng aking mga karanasan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isang alamat na puno ng ganda, hiwaga at mahalagang aral. Ang pamagat po ng akdang aking napili ay ang Alamat ni Maria Makiling. Ang Alamat ni Maria Makiling na isinulat ni Eva Maria Florentino, ang akdang ito ay orihinal sa wikang Filipino at kabilang sa uri ng akdang alamat na karaniwang nagpapaliwanag sa pinagmulan ng isang lugar, bagay o pangyayari gamit ang mga elemento ng kababalaghan. Bago natin talakayin ang buod, alamin muna natin ang tagpuan at panahon kung kailan naganap ang alamat. Ang tagpuan at kwento ay sa bayan ng Bay at sa kabundukan ng Makiling, habang ang panahon ay noong panahon ng mga sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga salapi at mga dayuhan. At narito naman ang mga paunahing tauhan sa kwento. Si Maria Makiling, Gat Dula, Gat Panahon at Dayang Makiling, Lakan Bunto, mga Aita at ang mga tao sa nayon. Ang kwento ay umiikot sa 2 pangunahing suliranin. Una, ang pag-ibig na hindi nagkaroon ng katuparan sa pagitan ni Maria Makiling at Gat Dula. At ikalawa, ang pagkawala ng tiwala ni Maria sa mga tao dahil sa kanilang kawalan ng utang na loob. Narito naman ang mga mahalagang pangyayari na bumuo sa takbo ng kwento. Una, ang pagkikita ni Maria at Gat Dula sa palengke. Sumunod, ang pagkakasakit at pagkamatay ni Gat Dula dahil sa matinding kalungkutan. Pagkatapos nito, patuloy na tumulong si Maria sa mga tao, ngunit hindi siya ginantihan ng kabutihan. Dahil dito, naging mahigpit siya sa pangangalaga sa kalikasan hanggang sa tuluyan na siyang nawala at pinaniniwalaan ng ilan na naninirahan pa rin siya sa bundok. Sa huli, ito ang kinalabasan ng kwento. Umalis si Maria Makiling sa piling ng mga tao dahil sa kawalan ng utang na loob at pagkamalupit ng tao sa kalikasan. Napilitan siyang magpakalayo, ngunit hanggang ngayon, pinaniniwalaan ng ilan na naninirahan pa rin siya sa bundok ng Makiling, tahimik na nagbabantay. Ngayon naman, narito ang buod ng kwento. Ang alamat ni Maria Makiling ay tungkol sa isang diwata na kilala sa kanyang kagandahan, kabutihan at malasakit sa mga tao. Siya ang nag-iisang anak ni Gat Panahon at Dayang Makiling. Si Maria ay hindi pangkaraniwan. May angking ganda, mahaba ang buhok at wala anghel na presensya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkadiwata, simpleng namumuhay si Maria at malapit sa mga tao. Madalas siyang mamili sa palengke at makihalubilo sa mga mamamayan. Sa isang araw ng pamilihan, nakilala ni Maria si Gat Dula, isang pinuno mula sa karating nayon. Nagkatinginan sila at agad na nabuo ang pag-ibig sa pagitan nila. Ngunit sa kasamaang palad, nasangkot si Gat Dula sa isang digmaan at nangulila sa damdamin kaya siya ay nagkasakit at namatay. Labis ang kalungkutan ni Maria at humiling sa bathala na isama sa kanya ang kaluluwa ng kanyang iniibig. Pagkalipas ng panahon, nanatili sa Maria bilang tagapag-ingat ng kabundukan ng Makiling.
Patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan, pinahihiram ng kagamitan, nagbibigay ng tulong, at nagsisilbing tagapagtanggol ng mga hayop sa kagubatan. Ngunit sa kalaunan, nawalan siya ng tiwala sa mga tao dahil sa kanilang pagiging abusado, mapagsamantala at walang utang na loob. Kaya unti-unti siyang nawala at hindi na muling nagpakita. Pero pinaniniwalaan na hanggang ngayon ay nasa bundok pa rin siya, tahimik na nagmamasid sa mundo. Ngayon naman, talakayin natin ang pagpapahalaga sa katayuan sa buhay na ipinapakita sa alamat. Ang alamat ay nagpapakita na ang mataas na katayuan sa buhay o pagiging espesyal, gaya ng pagiging diwata ni Maria, ay hindi dahilan upang ihiwalay ang sarili sa mga ordinaryong tao. Si Maria Makiling ay may mataas na pinagmulan, ngunit pinili niyang maging mapagkumbaba at makiisa sa mga mamamayan. Kahit siya ay may taglay na kapangyarihan, hindi siya naging mapagmataas, sa halip ginamit niya ito upang tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit ipinakita rin dito na kahit gaano kakabuti, may mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sa kasaysayan ni Maria, makikita natin kung paano ang pagtulong ng walang kapalit ay hindi palaging nabibigyan ng halaga. Nakaka-relate din ito sa totoong buhay, lalo na sa mga taong mabait at mapagbigay. Minsan ginagamit ng iba ang kabaitan ng isang tao para sa pansariling interes. Ang karanasan ni Maria ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit dapat din nating matutunan kung kailan dapat itigil ang pagtulong kapag hindi na ito pinapahalagahan. At ngayon, narito ang mahalagang aral na makukuha natin mula sa alamat. Utang na loob. Dapat matutong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumutulong sa atin. Hindi tama na gamitin lang natin sila habang kailangan natin, tapos kakalimutan na lang sila pagkatapos. Pagpapahalaga sa kalikasan. Bilang tagapag-ingat ng kagubatan, tinuro ni Maria na dapat nating protektahan ang kalikasan. Kapag tayo'y naging abusado, may kapalit ito. Pagmamahal at sakripisyo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi puro saya. Minsan kailangan natin tanggapin ang sakit at magparaya. Maging maingat sa pagtitiwala. Hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan. Hindi lahat ng kabutihan ay nababayaran ang kabutihan. Ngunit kahit ganoon, hindi ito dahilan para itigil ang paggawa ng mabuti. Bilang pagtatapos, ang alamat ni Maria Makiling ay hindi lamang isang alamat. Isa itong paalala sa ating lahat tungkol sa kahalagahan ng kabutihan, kababaang loob at pagmamalasakit, hindi lang sa tao kundi sa buong kalikasan. Bagamat nasaktan si Maria, nanatili pa rin siyang simbolo ng pag-asa at kabutihan. Ako po muli si Rodelyn Vistar at ito po ang aking presentasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.